Natuwang ng gobyerno sa pagsugpo ng human trafficking sa bansa ang mga non-government organization o NGOs gaya ng Visayan Forum Foundation at mga funding agency gaya ng US Agency for International Development o USAID. Pero nalalagay ngayon sa kontrobersya ang foundation matapos silang kasuhan ng USAID dahil sa umunoy pamimeke ng milyon-milyong pisong halaga ng mga resibo. Itinanggi naman ng grupo ang paratang. Ang mainit na balita natin ni Chino Gaston. Pebrero 27, 22 babae mula sa Mindanao ang nirescue mula sa mga sindikato ng illegal recruitment. Pinangakuan raw para makapagtrabaho sa mga bansa sa Middle East, kabilang na ang Syria. Isa lang ito sa mga rescue operation ng NBI kasamang non-government organization na Visayan Forum Foundation na tumutulong sa pagsugpo ng human trafficking o illegal na pag-smuggle ng mga tao para gawing alipin o sex worker. Pero nitong August 31, ni-raid ng NBI ang opisina ng Visayan Forum sa Cubao, Quezon City sa bisa ng search warrant mula sa Quezon City RTC. Nireklamo kasi ang Visayan Forum ng US Agency for International Development o USAID, isang ahensya ng pamahalaan ng gobyerno ng Amerika na nameke ng mga resibo para sa perang ibinigay sa kanila. Sa isang pahayag, sinabi ng Visayan Forum na pinagkaitan sila ng due process at minadali ang paghuhusga sa kanila. Hindi pa raw pinakikita sa kanila ang final auditing at hindi pa sila nabibigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag. Hindi raw totoo ang akusasyon sa kanila. Ang Executive Director ng Visayan Forum na si Cecilia Flores Oebanda nagulat daw sa mga nangyari sa kanila. I feel betrayed kasi syempre ang NBI at saka yung USAID ay mga partner namin ng matagal na. Ayon sa NBI, nagsumbong ang isang auditor na pinapapeke raw sa kanila ang mga resibo. Mahigit 40 milyon pesos na pineking resibo ang nakuha ng NBI mula sa opisina ni Oebanda. Kasong falsification of documents ang sinampang reklamo sa mga board of directors ng VFF. Tinanggi ni Oebanda mga paratang na siya mismo ang nag-utos sa mga auditor at bookkeepers na pekein ng mga resibo. Nabigla pa ako kasi sinasabi ng amin dating bookkeeper nga inutusan ko daw siya. No? Never, oo. Bakit naman utos ng resibo, di ba? Hindi totoo yan. Bukod sa mga pineke umanong resibo, may iba pa raw anomalya gaya na lamang ng tunay na bilang ng mga sinasagip na biktima ng human trafficking. Then the auditor found out from the DSWD that only a small portion of the rescued victims were accounted. While BFF reported to USA, they rescued so many. Yung discrepancy nung women rescued and then women reported rescued. Pero sabi ng Visayan Forum, malinis ang konsensya nila. Marami na raw magpapatunay ng mga tulong na naibigay nila at mga nagbagong buhay dahil sa kanila. Nananawagan sila na wag muna silang husgahan bagkus tingnan ang mga nagawa nila laban sa human trafficking. Pinutol na ng USAID ang pagpapadala ng pera sa Visayan Forum. Handa raw si Oebanda na harapin ang kaso sa korte para malinis niya ang kanyang pangalan maging ang reputasyon ng Visayan Forum. Ayaw namang magbigay ng pahayag ang USAID sa Pilipinas. Ang US Embassy nangakong hindi titigil ang kanilang pagtulong sa pagpuksa ng human trafficking sa Pilipinas sa kabila ng sinasagawang investigasyon sa kanilang partner NGO sa bansa. Pero tumanggi itong magbigay ng pahayag hinggil sa reklamong hinain nila sa Visayan Forum. Chino Gaston, GMA News.